At saka diba yung implication na pag hindi tayo nakapag-compone doon sa BRP Sierra Madre, it's just a matter of time bago siya gumuho. Hindi ba yun ang implication po nun? Opo, yun po talaga, no? At alam yun ng China, kaya nga pinipilit nila tayo na wag nang kumilos para i-repair yan, no? Siguro na dahil alam naman natin, inaano rin talaga nila yan, inaaral din nila yan. Alam nila siguro na structurally, no, yung Sierra Madre may problema na. No? Kaya pinipigilan nila lahat ng paraan para ma-repair, ma-shore up yung Sierra Madre. Yun na lang hinihintay nila para manalo sila, no? Let nature take its course, kumbaga, no? At pag gumuho yan at napilitan ng Pilipinas ang mali, sasabihin nila, wala kaming ginawa sa inyo, no? Sabihin nila, hindi namin kasalanan yan. Kayo tong voluntarily umalis dyan, no? At pag nangyari yun, siguradong papasok sila at hindi na tayo pababalikin. Okay. Technically ba pag, kunwari, nandun pa rin yung BRP Sierra Madre, hindi pa rin siya decommissioned, miski halos gumuho na, pero pag wala tayong tao na nakamando doon, technically, it doesn't matter. Pwedeng pumasok ang China anytime? Well, maari nila, mas mapapadali yung kanilang gustong gawin, syempre, no? Kung walang magdi-defend doon sa Sierra Madre, wala talagang makakapigil sa kanila. So, sa ganung sitwasyon, the legalities will not matter. Okay? Gagawin nila yon and then maghahanap na lang sila ng excuse, ng justification para doon. Nga po, paki-explain din. No? Bakit ba gigil na gigil ang China na kunin ang Ayungin Shoal? Gaano ba ka-importante sa kanila yung Ayungin? Miski pasok to clearly sa ating exclusive economic zone at atin ito base sa ruling ng PCA. Well, una, yung Ayungin Shoal, no, yung purpose niya talaga ay ma-surveillance, maman-manan ang mga ginagawa ng China dyan. At kung sakaling ulitin nila na surreptitiously o covertly yung patago, magtayo na naman ng struktura or something, makita natin. No? So pag nawala yung Ayungin, siyempre, kumbaga mabubulag tayo to a certain extent dyan sa area na yan ng West Philippine Sea. Siyempre, galit sila pag yan napapanood sila . Pero yung mahalaga ngayon, I think, no, ay ang Sierra Madre at ang Ayungin, parang naging symbolic yan. Yan po ay simbolo ng ating jurisdiction sa sarili nating EEZ and continental shelf. Yan po ay simbolo din nung South China Sea Arbitration na nagsabi na itong Ayungin nga ay sa atin dahil pati siya ng ating EEZ at continental shelf. No? So pag nawala yan at nakuha ng China yan, di ang laking dagok niyan. Una dun sa South China Sea Arbitration at pangalawa sa international law at sa karapatan ng Pilipinas sa sarili niyang karagatan. No? Makukuha kasi nila . At from that point on, no, kokontrolin nila yung area at gagamitin nila yan, no, para hindi na tayo makatawid, no, dun sa mas malayong lugar sa Calayan Islands, no. Kung titingnan natin, nakapagitna ang Ayungin Shoal, no, sa Palawan at sa Calayan Islands, no. And from that vantage point, madali talaga nila tayong i-cut off, no, sa doon nga sa Pag-asa Island at iba nating hawak na isla. Kaya napakahalaga niyan, no, na hindi manalo ang China diyan, na hindi nila yan makuha. With Ayungin in the south at saka yung Scarborough Shoal in the north, no, pag yan ay ginawa nilang artificial island at naging military base yan, no, ay talagang tuluyan nang mawawalan tayo ng access, ng free and open access sa West Philippine Sea and South China Sea. At yung kanilang pagpipigil sa ating mga activities, no, na sa ngayon ginagawa na nila mula sa Mischief Reef, kaya nga nung nabanggit natin kanina, no, yung ongoing ngayon, no, 35 nautical miles away from La Union, hinarang na nila yung ating hydrographic survey, no. Mangyayari po yan sa buong western coast ng Pilipinas, no, para lang mapakita nila ang kanilang control, no. At pag gano'n, talagang naka-hostage na tayo sa kanila. Hindi tayo makakaraan, yung mga aeroplano natin hindi makakadaan dyan, yung ating mga barko hindi makakadaan dyan nang hindi pinahihintulutan ng China. Yun ang mangyayari sa atin. And if that happens, we will no longer be a sovereign nation.
Okay. Talagang grim yung prospect no kung sakaling talaga mawala sa ating ayungin. Nga po sir, paki-explain din no kasi ilang beses na rin natin diniscuss ito sa programa yung ruling ng Permanent Court of Arbitration na sa Pilipinas talagang ayungin bilang bahagi ng ating continental shelf. Pero paano po ba yung kalakaran sa international law? Kasi clearly sa atin po yung Ayungin Shoal. Pero paano kung sakupin nga siya ng China? Would that legitimize eventually their hold of that feature kahit clearly by law atin ito? Hindi po yun malilegitimize, no? Dahil nga Ayungin Shoal basically is part of the sea. No? It is not subject to appropriation legally. No? Pero alam na din natin na napakita ng China na kung gugustuhin niya, pwede niyang tayuan niya ng isang artificial island na napakalaki, full-blown military base, di ba? So pag ganun ang usapan, no, at nakita natin ang attitude ng China diyan, pag ganun, only power will matter, no? Not the law, not legitimacy, not legality. Pure and naked power lang ang mananaig, no? At kung ganun, kung papayagan natin 'yon, di parang iginigib up na natin ang ating pwesto sa mundo at ginigib up na natin ang mga adhikain natin na magkaroon sala ng isang peaceful international community where all nations are equal, no? And our fate is decided not by power, no, and threats of war, no, but rather by peace and negotiations and international organizations and institutions, no? Mawawala po 'yon. Magiging bagong kolonyalismo na lang, no, ang mananaig, no? Magiging imperial and colonial power ang China, at ang mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas at mga kapitbahay niya, yung mga maliliit na bansa, magiging sunod-sunuran na lang, no, dito sa China kung gano'n ang mangyayari. Legally, meron pa ba tayong pwede o dapat puntahan after nung maipanalo natin yung arbitral case natin sa China noong 2016 para at least mas lalo pang tumibay kung kailangan pa ba yung ating legal right and claim dito? Depende yan sa situation at saka doon sa ano yung issue or activity na pwede nating gawan ng kaso, no? Sa tingin ko maaari, no? At hindi lang to isa na namang kaso sa arbitration, kundi mga iba pang non-adversarial means tinatawag, no? I think pwedeng gawin 'yon, no? Ang punto doon ay marami tayong forum na pwedeng gamitin sa international communities, maraming mga international organizations na pwede nating gamitin para nga makita ng mundo yung mga kamaliang ginagawa ng China at kung paano ito nagiging threat, no, sa international order, sa international community. And yun nga, hindi yan madaling usapan, no? At hindi yan basta-basta lang mangyayari. Kailangan talaga dyan ng long-term na advocacy and parang campaign, kumbaga, sa international community. Hopefully, no, sana naman ang Pilipinas ay gawin yon, no? It will take decades perhaps, but it needs to be done. Kung seryoso siya na gusto niyang manatili bilang isang sovereign nation, kailangan niyang gawin yon, no? Kung seryoso siya na mabuhay sa isang international community na lahat ay pantay-pantay sana, di dapat gawin niya yun. Eto sir, may ilang tanong po sa mga nanonood sa ating ngayon live, no? From Harold Can. He's a Filipino based in Vienna. Sabi niya, bakit pwede mag-water cannon ng China laban sa Philippine boats pero ang Philippine Coast Guard hindi pwede mag-water cannon versus China? It's a common question that I think you also received, no? Ano po ba ang sagot dyan? Well, that is a policy decision, no? Gaya nga nasabi ng Coast Guard before, ang water cannon pampatay ng apoy, hindi sandata para palubigin ng barko. Well, obviously, iba yung view ng China. At nakita nila ito, ginagawa talaga nilang weapon, itong water cannon, wini-weaponize nila. Thinking na dahil origin nila ito ay firefighting equipment, hindi ito makikita bilang isang sandata, no? Pero again, policy decision po 'yon. Sa atin, ang posisyon natin, hindi tama ang paggamit ng water cannon para manlaban sa mga ibang barko. Hindi ito dapat maging weapon, no?
So yun po kaya hindi po natin ginagamit yon. Ayaw nating maging katulad ng China, kumbaga. No? So tinitiis natin na wina-water cannon tayo, hindi tayo nagwa-water cannon sa kanila. Pero kung tutusin, no, it only takes a policy decision to change that. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.